nandito pa yung boss, yung care na yan. Oo sir, memorable sa akin yun, kaya malabo kong layout doon. Pwede pa namin makita boss, ayan o. Alright mga boski, Chikoski here and I'm back with another video. Ito na mga boski, ang target natin ngayon ay ang ating seller number 2. Alright, gandang umaga sa lahat mga boski, madamski. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe naman kayo dyan. And kindly hit the like button na rin sa ating Facebook page, Chikoski. Kita niya sa page natin, Chikoski, sa Facebook. Alright, maraming salamat ulit sa lahat na nakasuporta. Ang pupuntahan natin ngayon ay si Boss Henry Padilla. Okay, KR150 parts seller siya, tapos enthusiast. So sa mga tropa nagbabalak mag-build ng Thai, napakalaking factor kung makakausap nyo si Boss Henry, magpapatulong kayo. Ayan, para di kayo maligaw. Yung parts Thai sasuggest na solid talaga. Alright, tapos napaka-bait niyan mag-guide. Nung nagpatulong ako sa kanya kay Elizabeth, nagbibigay siya ng mga talagang solid na suggestion kung anong pyesa yung maganda, reliable, alam mo yun. Tapos ang nakakayang part nga lang, tatawagan ka pa niya. Ganun kanya kamahal. Nice. Ganun katindi yan pag magpapagay. Alright, nandito tayo sa tunnel. Pasok ka dito tanghali, paglabas mo hapon na. Sarap bumaba dito. Utang ina. Nakakahiya lang eh. Kaya lang ako eh. May walang disiplina, puro kayo pang karnabal. Pero sarap. Hindi ko kabisado galawan dito, so be a good boy. Alright, be a good boy all the time. Bye-bye. Sabi ko lang kay Boss Henry, boss, punta ako dyan. Okay sir. Ganun yan. Ano lang siya, one-liner lang usually pag mag-reply. Pero concern yun, mabait. Tatawagan ka kasi noon kapag mahalagang bagay na. Alright. Kawasaki si brother. Alright. Alright, pahingaski tayo mga boski. Magtatanong lang tayo dito kay brother. Boss, may ano dito, installation ng RFID? Yung green. Okay, thank you. Alright guys, nakapagpakabit na ako ng RFID. Pakita ko sa inyo. Alright, traffic naman eh. Pang-ilang yan. Kaya maganda may RFID. Ayan o, kagaya niya, isa lang yung cash. Ayan o, nalagyan na natin mga boss. Alright.
Tapos na yung RFID hunt. Puta. Kala ko baka 10 video ko dun sa RFID hunt na yan eh. Alright, medyo malapit-lapit na ako kay Boss Henry. So update ko kayo mamaya pag nandun na tayo. Alright. Alright. Ito na talaga. For sure na to. We're almost there, man. Ano ka nasisira, ulo? KR150 Super Enthusiast. May mga super stock, meron din super enthusiast. Ito yan si Boss Henry. Boss Henry, mapagmahal. So kaya bahay nun. My destination will be on the left. Ay, ito. Nabobo pa yan, no? Taikid Moto, man. Dito na tayo, mga boski. Putang ina. Shit, man. Alright. So plano ko hindi muna ako papakita kay Boss Henry. Silipin muna natin tong KR. Tapos i-feel natin yung pakiramdam na sakit tayo dito. Pukin ang ina. Ano na? Oh shit, man. This is fucking awesome. Di ba titigil yan? Gusto masaktan yan eh. Boss Henry, saan yung susi? Napakatindi. Kita niya yan? Ganyan sa ka-enthusiast. Naglagay pa siya ng paa. Alright. Boss Henry. Alright, magandang umaga. Woo! Pasensya ka na. Nalate ako ng konti. Hindi naman. Ayan si Boss Henry. Alright. Ayan o, natural na natural o. Boss Henry yan. Alright. Gandang umaga, boss. Ay, gandang umaga, sir. Alright. So, ayan. Kasama natin yung si Boss Henry. Medyo naligaw tayo kanina. Pero pinakita ko naman sa inyo. Yun yung mga alaga niya. Tapos yung isa nasa labas. Ayan. Oo. Boss, pansin ko parang established na talaga itong mga piyesa mo sa KR, no? Oo, sir. At medyo matagal na rin natin pinuhunan to. Simula nung bumalik tayo sa Pilipinas. Alright. So, nag-abroad ka rin pala. Ilan taong ka doon? Naka 12 years ako sa UAE. UAE, tapos Thailand. Yan. Kaya nagkaroon ng parang malalim na idea sa KR, boss, no? Oo, sir. Alright. Kailangan kung saan tayo happy, doon tayo mag-focus. Alright. So, ilang taon na bali yung pag mo, boss, pagtulong, pag-resell ng mga KR parts? Nag-start ako mag-sell ng KR parts mga 2014. Kasi talagang two-stroke lover ako. Layo user ako dati. Pero may mga wave din ako. Pero nag-focus ako sa KR since nung 2014 nung may magbenta sa akin taga Bicol. Ayun, nagandaan ako kasi ibang performance ng KR talaga. Alright. Andito pa yung boss, yung KR na yan? Oo, sir. Memorable sa akin yun. Kaya malabo kong ayaw doon. Pwede ba namin makita, boss? Ayan, no? Alright. On the spot na ano yan? On the spot checking. On the spot checking. Sabi ko naman sa inyo mga bosski, ano tayo, informal discussion. Lahat kumbaga makikita nyo lahat natural. Bihira akong ginagamit ko, sir. Pero itong pambiyahe ko, gusto ko yun ang touring bike. So, pag dinala ko kayo kay Boss Henry kasi siya yung, para sa akin, isa sa mga KR150 enthusiast talaga. Kasama yan sa una kung hindi siya yung number 1. Maniwala kayo sa akin. So, ayan, ganyang kalala. So, sa mga may hilig sa KR, tamang maglalaway lang muna tayo dito. Alright, so ayun siya, Victor. Nung nakuha niya to, boss, Victor na talaga? Hindi, ano to, sir? KR150 na local, original paint. Tapos nakuha ko siya, mura lang. Nakuha ko siya, parang 55,000. 2014 to? Oo, 2014 ko siya nakuha. So, yan. So, halos madami-dami na rin ako napalitan. Kita niyo yung caliper ni boss is Tokiko. Usually sa big bike yan. Tapos yung 5HT. Hindi ko nabanggit sa inyo na nakaraan. Nagbanggit ako ng top 3 kasi usually sila yung nandun sa nauna sila. Famous na yan. Element,
DBS, SJR. SJR. Pero ang HT kasi is parang ihiwalay ko ng introduction since siya yung may pinakamalaking improvement pagdating sa pipe. Tumutok sila sa pipe. Tama ka doon, sir. Alright, yan. Alam nyo mga boski, naka-ano ko dati, naka-ibang pipe ako. Yung ganito, mahalaga to sa sukat ng KR. Sa takbo ng KR, yan sukat ng chamber na yan. Diyan dumidepende ang piston, sir. Sa pag-angat ng piston, yung backflow niya, diyan dumidepende sa chamber. So pag maliit ang chamber mo, mas mabilis mapuno. So yung pwersa nun, yun ang papangat sa piston mo. So pag mas malaki ang chamber mo, medyo madedelay ng konti ang ang pressure packet ng piston. Kasi yun ang principle ng two-stroke. Dapat may back pressure gun. Yun. Alright. Well explained by Boss Henry. Mapagmahal. Alright. So ayan, nakaano siya. Drum brake. Drum brake ang likod, sir. So itong mga nakikita niyo dito ng pesa mga boski, ano to? Mabibili niyo rin kay Boss Henry yan. Kumbaga meron din siya niyan. Hindi siya yung tipo ng tao na ipapakita sa inyo tapos wala pala siya. So tutulungan din niya kayo kapag kung gusto niyo yung mga ganyang setup. Naka-DID ring. Yes, sir. Mas malalim yung DID. Mas naunawaan nila yan. Alright, so naka-Nui Racing Project. Alright. Roughly, nasa magkano na to boss yung gastos dito? Diyan? Siguro mga nasa na yan, mga 180. Oo, 180,000 na yan. Pyesa pa lang or kasama mo to? Kasama na unit. Pero yun yung kuha ko sa mga pyesa. Pero kung dadaan pa sa mga seller, siguro abutin na ng 200 plus yan. Alright, so ayan. So dito sa vlog na to, makikita natin yung mga, kumbaga, top secret ni Boss Henry. Kumbaga, yung mga pinagmulan niya, no? Dito pala siya nag-start sa motor na to, so hindi niya binibitawan. Tapos, in-upgrade pa niya. Alright, ito, mga boski. Kala niyo may kapatid si Radiator, no? Boss, para saan to? Nga pala. Okay, yan yung gaganap na reservoir tank mo. Kasi lahat ng mga tubig na excess, dyan papasok at dyan na rin sa ikot. So yung lahat daw ng laman tubig, yung excess, dito yung ikot niya. Okay. Sa ikot ng tubig. Anong tawag dito boss? Parang Water reservoir. Water reservoir. Isa yung pumalit sa original ng water tank reservoir ng kaya. So tinanggal ko na yun nandito sa akin na original. Yan ang ginawa ko. Share ko pala sa inyo mga boss, yung pwesto ng reservoir ng KR is nandito sa part na to. Dito sa part na to, sa likod nito, bakal na to, likod nito. So nilagay dito ni Boss Henry para mas malinis nga naman sa ilalim. Tsaka mas maganda tingnan kapag meron na ito. Saka hindi pwedeng wala yan, sir. Pag-overit ang makina mo kasi lahat ng excess, lahat ng mga i-spill na water dun sa radiator tank mo, tapo na lahat yun. So para bumalik siya, kailangan mo yan. Alright, tapos ito pala, para ma-share ko sa inyo kasi isa to sa mga mahalagang parte yung ganito mo. Pag nagbumotor ka, titingnan mo lagi yan diba? So nakaganito si Boss. Boss, hindi to stock Hindi sir, original na butterfly ng Kawasaki Victor. Okay. Kasi Victor ang concept ko, so dapat Victor din ang butterfly ko. Tapos ito naman yung mga SRX na handlebar na made of CNC. So yun na lang nilagay ko sa kanya. Tapos original gauge ng Victor, pati headlight. Basta detalyado siya sa Victor lang siya. Oo. So ayan. Ayan, running niyan 878 km. Yan yung tinawag. Oo, bago pa lang yan sir, kaya 800 pa lang tinatawag. Sa Victor makikita niya meron tayo ditong neutral light, no? Top light. Bali, kapag top gear na siya, top gear. Sorry. Brightness, turn. Turn. Tapos, meron din tayong temperature gauge. Saka yung RPM, syempre, hindi makawala yan. Okay. Napakalinis ng Victor. Actually, ito, isa yan sa mga pangarap ko setup. Kaso, siguro pag nakaipon-ipon tayo, mag-invest na lang ako ng another KR. Kasi ayoko, as much as possible, ayoko galawin sa Elizabeth Oo. naka-okay niya yun. May pangalan si Elizabeth sir. Alright. Ito boss, pinangalanan mo na ba to si Victor? Ito? Nagbago pangalan niya
Ay, anong pangalan niya ngayon? Pangalan niya kasi Victor na. Ginawa ko siyang Victor, so kailangan baguhin ko rin yung pangalan niya. Pero nag-iisip pa ako ng pangalan eh. Oh, yan. Sa mga gusto mag-suggest, pwede nyo i-comment down below yan. Yung ipapangalan natin dito sa Guwapo. Alright, so ayan. Dito boss, ano yung parang pinaka nag-udyok sa'yo na mag-stay sa pagbebenta ng KR parts? Kasi nag-enjoy ako sa KR talaga eh. Pwede akong bumili ng big bike. Pwede akong bumalik sa big bike dati. Pero mas nag-enjoy akong i-drive ang KR 150 talaga. Ibang power. Alright. Kaya yun ang nag-stick sa, kung saan ka masaya, mag-focus ka ron. Kung saan ka masaya, mag-focus ka ron. Kung saan ka masaya, mag-focus ka ron. Tama yan. Alright. So, napakasimple. Naano ko doon, naantig ako doon. Ayun o. Hindi namin ito pinag-usapan ni Boss Henry. Sinabi ko lang pupunta ako. So, yung mga napapag-usapan namin, natural yan. Ganyan si Boss Henry. Kung ano yung nakikita nyo, sinasabi niya, natural, walang script. Tayo sa totoo. Alright, so ayan. Meron pa tayo dito nakasamang Leo Star. So, maraming nakakilala dito sa Leo Star kasi tinaguri ang killer bike. Ito yung sinabing killer bike talaga na Leo Star. Kita nyo kung gaano rin kakinis. So, hanggang takam lang muna tayo. Pero isi-share ko sa inyo yung pagkatakam ko. Ito, wala kang ibang masasabi dito kundi malinis eh. So, kung ano yung so isi-share ko lang to para makita nyo kung ano yung itsura ng stock na Leo. Inano lang ni Boss Henry, ito yung tinatawag na fully restore sa stock. Alright. May tropa tayo dito. Grabe, wala nang galaw. Itong Leo boss, nabili mo to nung kapanahonan o sa tao na lang? Sa tao ko na lang ito sir nabili. Una ako nagkaroon ng Leo way back 2004. Kulay blue din yun. Mabilis ako nagsawa. So after 2 years, binenta ko din siya. Hindi ko kung kay Marlon Violi napunta eh. Pero nagkaroon ako ng pagkakataon bumili ng Leo. Parang 2013, taga Lahore. Taga Lahore, Nueva Ecija. Ito yun. Ang may-ari nito, nasa Canada. So hindi siya nagagamit. Nakuha ko to, ang odometer ay 8,000 ito. So bago-bago pa. 8,000 kilometer, walang daya yan. So nagamit ko siya, yan pa lang ang tinatakbo niya, 14,000. Since 2014 yan. Grabe, ganun. Bihira sir magamit talaga. Bihira magamit. Oo. Yan, nagagamit ko siya, isang pagka yung pupunta lang niya sa bayan. Pero kita mo naman, all stock. Wala, all stock. Kung ano yung nilabas sa kasa, ganito yan, yung itsura. Para tayo dito, nag-time machine. So may libreng time machine pa pala dito. Ayan o, kita natin. Ganyan na ganyan. Kung ano, kung pag binili nyo, 2004 boss, no? Model. 2004 model. Para po nangyari, second owner ako dito. Second owner. Oo, second owner. Yung kasi yung deed of sale namin nung may-ari, nawala ko yung pirma niya. Okay lang sa akin, at least hindi ko maibebenta yung unit. Pero binabuyback sa akin nung pamangkin niya, hindi ko naman binibigay. Napamahal yun. Oo sir, hindi ko siya bibenta talaga. Kaya kung mapapansin nyo dito, sa laman pa lang ng grahe niya, pwede na siyang bumili ng isa pang big bike eh. O kaya dalawa pa sa halaga ng mga nandito na item. Pero boss, maraming salamat at pinayagan mo ako na makalikot yung yung garahe mo. Alright. Ito boss, ano yan? Ano na sir? 650. Alright. Okay, ito na. Maraming na-curious. Tingin ko ayaw ko mag-assume, pero tingin ko may mga na-curious na binanggit ko yung CX. Ganito kasi yan mga boski. Pag wala ka pang KR, pangarap mo magka-KR. Pag nagka-KR ka na, gugustuhin mo magka-CX. Kasi ang CX, iba yung pangalan sa mundo ng KR eh. Parang KR family ba to boss? Yes sir. KR family. Pares pa rin siya ng 150cc. So yung sa makina niya, may mga konting improvements lang na dinagdag kay CX 150. Pero nasa family pa rin siya ng KR 150.
Yun. So at least nalaman natin, kala ko kasi wala eh, kasi CX to eh. Pero KR 150 family siya kasi same talaga sila ng engine. Sila ng engine. Maliban sa Mga technical description niya sa iba na sila. yung sigunyal nito boss, Full crank. full crank. Ayan. Bali ang KR 150 kasi hindi pa siya naka full crank. Pero ang CX 150 pati yung CXR naka full crank na yan parehas. Ang CRP ko hindi pa rin. So dito sila naggawa ng mga improvements. So pinull crank nila, tapos iniba na rin nila mga CDI. Yung body niya, yung frame niya, ganun din, iniba na. Tapos sa may mga coverings niya, naka aerodynamic design na siya. Unlike ng kaya hindi pa. So, Nabanggit mo ba sa XRR? Oo, yun ang pinakahuling KR 150 na nilabas. Iba pa yung PDK R1. May ganun din. Sa Serpico naman yan, sir. At sa Serpico na kapatid yan. Kapatid niya rin yun. Bali, Serpico, tapos sumunod na improvement doon, PDK R1. Pagkatapos nun, wala na. Kasi sumusunod na sila sa yung Clean Air Act na sinasabi ng gobyerno natin. Kaya hindi nakapasok sa Pilipinas itong mga model na to. Okay. So, ayan. Tinur ko kayo sa Thailand ha. Pero Tagalog yung salita mga boski. Ano yung basa niya? Swadik ahap. Alright. Alright. So, ayan. Napakaganda ng gulong. Ito parang ano to ni boss eh. Pag trip niya siguro mag-track pwede to. Pero Ginagamit ko yan pang biyahe. Gusto ko ang motor ko kahit na maganda, pinambibiyahe. Ayoko ng motor na pan-display lang. Ay, madalas kami nagkikita ni shoutout Raymond Galula, Mr. Banayad. yan. Na-testing niya to. So si Boss Raymond nakasama natin yan. Ang nakaraan. So Na-testing niya yan. Siya na magsasabi sa'yo, sir, kung anong takbo niyan. alam ko boss, nakita ko pa dati to naka-rimset eh. Oo, sir. Pero kasi mas gusto ko sa biyahe, yung wala ko iniintindi sa kurbahan. So, gusto ko yung wala ka na isipin na mapaplat. Okay. So si Boss Ray, hindi bias yan, tao na yan. Oh. May SDR din siya. Lahat yan. Ano na yan, malapit ko yung benta yan. So mag-message na lang kayo kung sinong gustong bumili niyan at bebenta ko yan. Alright. Yun ang maganda dun. Oh. So mga tropa pips, mga boski, pag gusto nyo nito, naka-titanium. Yes, sir. Titanium yan. SJR. So kung tatanungin nyo si Boss Eric kung anong magandang pipes, tingin ko naman reliable yung isasagot na sa inyo kasi na-testing niya lahat. So hindi siya yung tipo ng tao na nanood sa YouTube, nagbasa sa Google, tapos sinabi sa inyo ganun. Lahat yan, sir, na-test. Lahat yan, tinesting niya. Kaya sabi ko naman sa inyo, sulit itong punta natin dito. Brembo. Usually boss, Brembo. Pengi lang yung roughly around how much? Ang presyo niyan, ang bentahan dito niyan, nasa 12K. Okay, so 12,000. Hindi pa kasama yung mga blader at saka yung banjo ball. Okay. Original na yun. Original yun, sir. Okay. 12,000. Roughly around that. Tapos ang pads niya, mga nasa 2.5 ganun. Brake pads. Brake pads. Yun. Kita nyo yun. Ganun kalala. So, kumbaga, yan o. CX Rail Sports. Tapos naka-stock na gulong boss ng CX is 17 ba? 18? 17 yan, sir. Okay. Stock yan ng CX. Hindi, sir. Aftermarket na rin yan, pero mas malapad yan sa stock. Okay. Pero yung size niya, 17. 17 by 3.5. Okay. Kasi ang original, parang 3.0 lang. Hindi ko na matanda. Pero 17 din yung original. Okay. Ayun, isa pa nalaman natin sa CX mga boski, ang rim niya is 17-17. Parehas yan. Sa KR mga boski, ano yan? 17-18. So, tingnan na natin yung harap. Sa harap, boss, ilang pat to, boss? 4 pat. 4 pat. Ayan, so, pag promeno kayo, kakapit talaga yan. Ako, malakas yan. Malakas yan. So, kailangan niya yan kasi hindi naman kakailanganin ng ganitong motor yung magandang preno kung hindi rin ito tumatakbo ng maayos. Kaya, ayan. Reasonable naman but maglalagay ka ng Brembo. Nasa magkano yan, boss? Mabentahan dito yan. Alam ko, nasa 15. Estimate. Okay, estimate natin yan. Nasa 15. Alright. So,
ano yan, mismong caliper pa lang, no? Yes, sir, caliper pa lang. Wala pang mga hoses doon. Maglalagay pa tayo. Ngayon, papakita ko sa inyo yung pakiramdam kapag nakasakay ka sa CX. So, ganyan yan. Yan yung makikita nyo. Alright. Boss, parang kakaiba to. Ano to? Ano yan? Kanya clutch. Ito boss, CNC rin to. Oo sir, CNC din yan. Yung butterfly niya, CNC din sir. Pero, hindi ito stock. Hindi sir, hindi stock yan. CNC, tapos CNC rin yung ganito ni Boss Henry. Yung handlebars. Nahiligan mo talaga boss mag-upgrade eh, no? Pero malinis kasi talaga tingnan. Nasa magkano to boss, yung set na to? Itong dalawa, tapos butterfly. Ito, ang benta ko nito ay 7.5. Package yan, handlebar at saka butterfly. CNC parehas yan. So sa set na yan, meron ng kasamang bar end yan. So ito yan. Kasi usually, pag bibili ka ng butterfly at saka handlebar, hiwalay pa yung bar end. Pero sa ibibigay ko, may kasama ng bar end. So hindi ko kaya bumili ng bar end. May kasamang ganito. Kasama na yan, built-in yan. Ang kulit eh, no? Parang nasa loob lang siya. Pero ano pala. So makikita rin natin dito, naka-Brembo. Yes sir, Corsa yan. Original to boss, no? Yes sir, original yan. Bigyan lang natin boss ng estimate siguro. Okay, presyo yan dito nasa 24,000 just for this part. Master and for the lever only. Master hindi and pa lever. kasama itong baso. Yung fluid. At itong antlion, hindi pa kasama yan. At itong mga post na kapiranggot na yan. Alright. So 24,000 just for this. Okay, nagka-English na dito mga boski. Pag sinimula mo sa Boss, sagutin ka rin niya English. Alright. So, Boss Henry Padilla. Wala akong masabi dito sa unit na to, promise. Napakakinis. Original paint yan sir. Original paint pa. Nabili ko yan. Ang tinatakbo pa lang nito, 2,800 km. Pero sa Pinas mo nabili boss? Hindi sir, sa Japan. Japan. Oo. Nabili ko to sa Japan, 2,800 km. Original siya, naka-mags. Ang nabago lang sa kanya, tambucho. Pero so, yung nakita ko kasi original lahat. Kinuha ko siya. Paano yung boss? Yung shipping na lang? Oo, lang. So, dito 2,000 na yung boss? Nakuha ko siya 2017. 2017. Oo. Pero nilabas siya sa Japan 2005. So hindi rin siya nagamit ng hapon. Hindi nga. Kaya ano rin talaga, no? So ngayon, tinatakbo niya. Natatakbo niya na ngayon sa akin, 7,900 km na. Ayan mga boss ko. Dati 2,800 yan ang makuha ko. So 5,000 pa lang yung naitatakbo ni Boss Henry sa loob na. Sa loob na kami talaga. 6 years. Grabe siya mag-alaga sa iyo. Sa pagbilisan ng ng motor na kahit ano sasakyan, i-consider nyo rin yung tinakbo. Isa yun sa magandang reference sa pagbili ng sasakyan o ng motor. Lalo na kung ang hanap mo yung talaga sariwa, pwede ka magbase dyan. Although madadaya siya, pwede siyang tanggalin ng may-ari. At least may idea ka na, isa sa paraan yan, pagtingin ng odometer. So ayun, tatlo na yung feature natin. Medyo mahaba itong vlog na to. Natin yung mga tools na ginagamit. So ayan, package deal talaga to. Ayaw ko sa inyo. Yan lang, papakita ko lang sa iyo yung mga basic tools na kailangan natin sa kayaan. Ito mga gamit ni Boss Henry, medyo konti lang. Bus ka na ng mga socket wrench. So dalawang set ang socket wrench ko dyan. Tapos mga pambapping, portable electric drill, mga hand taps. So ito yung mga gamit ni Boss Henry, mga tools niya. Nasa magkano yung inabot niyan lahat boss para makumpleto mo? Sir dito lang parang nasa 15 na ako rito. Ano ba to? Impact wrench yan at saka electric drill na portable. 18 volts na makita. Okay. Tapos ito makita ko lahat. Socket wrench na to, ito mga to. Ano yan meron akong pang-cutting, may liabit tubo. Yan, at least ito mahalaga yan, yung mga yan. Mga basic. May mga gamit ako dyan na hindi mo rin magagamit sa kaya. Basta ang kailangan mo na dyan, mga screwdriver, allen, tapos yung mga impact wrench, socket wrench, yung mga kailangan mo dyan. Anti-wrench. Open at saka box wrench. Share ko sa inyo mga boss ko ito. Alright, so ayan. Seats. Flat seat.
ng mga KR. KR yan sir. Puro KR. KR. Tapos, decals. Ganyan karami. Pagkapang mabigatan na sir, ito na ang manibela natin. Dinadamihan na, alright. Yan, kompleto si Boss Henry pagdating sa decals. So, yung code, pwede nyo siyang tanongin kung anong gusto nyong design. Yan. Tapos, kaha. Actually, nandiyan pa yung ibang pyesa eh. Pero, share ko lang sa inyo ha. Kasi, dumating ako sa point na parang ligaw ako pagdating sa kaha. Ang original, si Boss Henry din nagsabi sa akin nito, kaya ako na magsabi sa inyo. Ang original is White. pag bumili ka, white lang. Yellowish. Ano siya? Yellowish na white sir. Ang original na pinaka plastic ng kaha natin. So para ma-distinguish mo 'yon, tungkabi mo yung likod ng kaha mo. Pag lumabas ng puti, ibig sabihin original yung kaha mo. Alright. Pero pagka tinungkab mo, itim ang lumabas, replacement na lang siya. Replacement siya na Thailand made. Pero kumbaga, iba pa rin yung original. Yes, iba original. Bakunat ang original. Oh, yan. So, ayan, magandang idea yung na-share sa atin, no? Isang 1 point. Ayan. Sa show, hindi naman tayo napahiya. Sa show, sir, pinamigay ko na lang yung mga trophy ko dahil hindi na magkasya dyan. Sa totoo lang, Nagtira lang ng kada dalawa. isang entry ko, pinakamahina sa aking trophy. Yan. Gaya niyan, isang puro 91 nakalagay. Isang show lang sinalihan ko niyan. Marami tayong kaibigan dyan. Ang ginagawa ko sa mga napapanalo na kong trophy, binibigay ko sa kanila. Pan-display nila sa shop. Ayun. So, mga boss kayo na narinig nyo. Comment down kayo pag sumali si Boss Henry, manghihingi tayo ng trophy dyan. Matik yan. Boss, ano yung marirecommend mo sa sa mga new owner ng KR? Okay. Sa mga new owner ng KR, congratulations sa inyo. Sa pagbili ng pyesa, pinakamaganda, planuhin nyo. Kasi ang pyesa na KR, alam naman natin, hindi rin biro. Lahat yan imported. So, meron ka susundan na konsepto talaga. Yan ang magiging reference mo sa pagbili. Ayun ang suggestion ko. Tropa na ka-KR, oh. Ano tayo? Tag dito? Commercial. Pam! Alright. Si brother. Alright. Brother John. Brother John. Chico. Alright. Welcome natin si Boss John. Pamukha ni Elizabeth to, mga boski. Ayan na, di ba? Ayan nga pamukha ni Elizabeth. Itim. HD Carbon Kevlar. Okay, brother. Ang cute, oh. Ang cute. Carbon white. Boss, sa pagbuo ba ng tie look o tie concept ng motor na KR, may ano ba dito? Ano ba yung reference kailangan namin sundin? May ganun ba? Kasi sir, yung mga nakikita nyo mga reference na pag sinabi na lang street bike, ano na lang yun parang kung ano sa tingin nila, kung ano yung trending na nauuso, yun na lang ang ginagawa nila. Wala talaga siya yung eksaktong checklist na pag sinabi mong street bike, kailangan naka-drum yung likod, naka PS16 yung mga preno, tapos naka 200mm ang front disc. Wala talagang list na ganun Kumbaga pag sinabi lang nila na street bike na Thai, kung ano yung mga nakikita nila sa Thailand na itsura ng motor, yun na lang pinagbabasihan nila. Pero pag tinanong mo rin yung Thailander, wala rin silang ipapakita sa yung checklist. Okay. So, ayun. So, wag kayong masyadong mabahala. Tama. Pagdating sa sasabihan kayo na, ay hindi tayo look yan, ay hindi ganyan. Tama ka rin siya. Galing kay Boss Henry na yan para clear lang tayo. Kasi may iba na gumagastos, tapos sasabihan lang ng ibang tao na mali. Kumbaga yan, galing kay Boss Henry talaga na talaga sumasabak sa show. Kumbaga walang pinakatamang guidelines, sabi nga niya. Siguro pinakaano lang is maganda tingnan, hindi masakit sa mata siguro. Pero para sa akin sa pagbuo ng mga ganyan, dapat effective ang brakes mo. Tapos let's say sabihin natin branded yung mga nakakabit siya, talagang tama yon. Pero dapat effective. Ibig sabihin responsive lahat, preno, pati mga acceleration mo, ilaw. Yun ang mga proper na guidelines na dapat sundin din mga judges. Alright. Yun, napakaganda. Upuan ni Boss Doms.
Tama ba, boss? Yes, sir. Domdoy. Domdoy. Okay. Iba pa yung natong boss, no? Iba yun, sir. Iba. Okay. Bili ko siya sa Thailand, pero hindi ko alam ang history niya. Alright. Kasi madalas ko nakakadil yung kapatid niya. Gano'ng katindi si boss, oh? Yung upuan niya, namit pa niya yung Oo, sir. Namit ko yan. Pati si AHT, mga ano ko yan. Nagkikita kami na sa Thailand. Pati si Hippo, yan. Shoutout sa Hippo nga pala. Ang Hippo is parang brand to ng CDI, boss, no? Brand na CDI. Lahat ng motor ko naka-CDI. Boss, ang i-clear ko lang ha. Pagdating sa CDI, magpapalit kayo ng CDI. Ipapares nyo rin yan sa set ng makina nyo. Kumbaga, hindi naman porke nagpalit kayo ng CDI, lalakas na yan. May mga kailangan ka rin i-adjust. Tama ka rin, sir. Ayan. So, ito. Ito yung tatlo. Pakita ko sa inyo, meron pa dito. Grabe, lalim. Tapos may iba pa doon sa isang grahe ni Boss Henry. Kaya solid talaga eh. Ayan oh. Ito, naka-element din si Boss. So, alam niya, siya yung magsasabi kung maganda o hindi yung bigay. Kasi na-testing niya, element, DBS, AHT. Ayan. Itong motor na to, hindi ko alam kung paano kung bakit binili to ni Boss Henry, pero ito magpapaliwanag dyan. Ayan, oh. Ang KR po, lahat merong tips. Meron dito na power valve, yung magaguide ng power valve. Yung kay Boss Henry, nakabukas na yan. May tips pa rin, pero nakabukas na. Ibang science na yun eh. Masyadong haba kapag pinag-usapan natin mga boss. So gagawa ako ng separate video para doon. Alright, sa manifold ni Boss, ayan, nakaganyan siya. Tapos, boss, ilang mm to? 35mm, sir, na Keihin Air Striker flat slide. 35mm Keihin Air Striker. So makikita niyo dyan, motorcycle races only. Genuine. Nasa around, magkano to, boss? Nabili ko sa tropa, lang, 11, Baranyo. 11,000. 11,000 lang naman, carburetor pa lang. Sacrifice sale yan ng tropa. Sacrifice sale pa. Naka Brembo na brake master. Tapos Snowy titanium na Kawasaki cover. Isa lang common dito sa mga motor ni Boss Henry. Lahat ng brake system niya effective yan. Sobrang lalalim. So ayan o, Nissin. Alright. Kala nyo yung Nissin cup noodles lang, no? Ayan, rin yan. Carbon niya. So ito, boss, to? Pakita ko lang. Iba tong panel gauge na ito, boss, no? Oo. Original pa rin yung niya, yung pinaka panel gauge ko, pero yung mga backplates niya, pinalitan ko na ng mga tie look. Tapos ito, pinalitan ko na rin tong lens niya rito sa indicator. Kaya mukhang bago na siya. Mukhang malinis talaga. Ito, CNC ulit to, mga bosski. Ang harapan na ito, mapapansin nyo, parang SSR. Pero sa puwetan, ito yung tinatawag namin na SP. Ang likuran niya, ayan, rectangular. So, alright. Pag may nakita kayong gantong sticker, alam nyo na. Kaya boss, pinakita ko sa inyo, SAYX. Si Brother Jan, kasama natin. And Victor. Ayan, Victor po yung bilog yung headlight. Meron din tayong SSR, dumating si Brother, alright. Tsaka ito yung kukumpleto. Yes, boss. Ayo, binabati ko pala yung dalawang anak ko, si Henry Padilla Jr., si John Kirby Padilla, si Paul Henry, yung bunso ko. Tapos ang misis ko nga pala, si Perly. At saka yung mga tropa natin dyan, sila Gilbert Manalo, si Job Asi, si Reggie Carion, si Jan Antokya. Saka yung iba na nating mga tropa nakaka-up din na masugin nating mga nakakausap palagi. Alright. So ayun mga boss kid. Baka okay, binabati ko nga pala, sir, yung tropa natin dyan sa Santa Rosa. Ang magiting nating magagaling na pintor. Nandyan si Edwin Patapat at si RBC Garage. Yan. Okay. So nabanggit yung dalawa na yun, sila yung nagtutulungan sila sa pag-restore ng mga KR. So, pag-usapang KR, restoration, yung dalawang pangalan na dapat yung tandaan.
Ramil Karamay. Ramil Karamay. Saka si Edwin Patapat. Edwin Patapat. Alright. Gagaling nga, sir. Ako Alright. doon sa dalawang yan.